kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Mali po ang Cameras DZRH, bahagi ito natin programang 442 na hapon. Nandito na natin special guest ang bumabalik at napakaraming ginagawa para sa education system ng ating bansa. Kong Roman Romulo of Pasig. Hi, Kong, Kong. happy birthday muna, happy birthday. Happy birthday! Yes. Maraming salamat po, Ma'am Cory, Sir Ricky, Sir Emmer. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig, nanonood po sa atin. Good afternoon po ulit. Happy 45th birthday, Kong. Yes, thank you po. 45, ah. Alam mo, merong recent event, nandun si BBM, nandun si Secretary Angara. Nakita rin namin kayo doon, Kong Roman. At marami nga nagtatanong, mukhang maraming nangyayari ngayon sa education sector. At alam namin ikaw isa sa mga, kumbaga nagtutulak sa EDCOM. Bigyan mo nga kami update doon mismo muna sa event na yun with the President, Kong Roman. Yes, yung event na dinalo ni President BBM, yun yung para masagutan o at least masagot yung problema natin na classroom shortage. We have a classroom shortage of about 165,000 classrooms. So 165,000 classrooms, nakikita po ng marami, una hindi naman kaya ng national government. Kaya ang ginagawa natin ngayon ay humihingi na rin ng tulong sa mga LGUs natin. Okay. Kung maaari sila mag-identify ng school sites at sila na rin ang magko-construct. Ang pondo manggagaling sa national government. Pero kailangan naman may i-comply rin yung ating mga LGU. Una, kailangan meron silang technical capacity. Kung wala man, ay dapat ay willing sila to undergo some leveling up from the national government. Para masigurado natin na ang national government gumagawa ng mga classrooms, ang local government, lalo na yung kaya namang gumawa pero kulang lang sa pondo, ay makatulong rin para makahabol tayo dun sa 165,000 shortage. Pero again, that will not be enough. Hindi naman maabot. Pero mapapabilis natin yung pag-close ng gap. Kong Roman, ano ba yan nung araw? DPWH lang gumagawa? Hindi involved ang dati, LGU? national government, ang local rin meron naman at tinutulungan po yan ng national government rin ng Malacanang. Pero ngayon, ginawa ng polisiya na parang hinikayat na kinuusap na lahat ng LGU na kung maaari, tumulong kayo. Pero ito lang, kailangan rin naman ay pakita nyo rin na meron kayong kakayanan na may site kayo, kaya nyong mamuno sa construction. Pero dati, tama ka, Sir Ricky, dati pa yan. Pero dati, mostly sa national lang. Pero ngayon, ay talagang kinuusap na lahat ng governors. 2 weeks ago po yun. Tapos last week naman, lahat ng mayors naman po ang kinuusap. Okay. So ang ibig sabihin niyan, Kong, kung let's give one concrete example. Saan ba ang pinakamalaking may shortage? Luzon, Visayas, or Mindanao? Ang pinakamarami nating students at may shortage, sa totoo lang, would really be sa Region 4A at dito sa NCR. Yan yung pinakamalaking bulto ng estudyante. At dyan rin yung marami rin po tayong kulang na classrooms. Again po, that is why marami rin kasi, kaya natin sabi na doon sa dalawang region na mga urban centers, kasi alam rin natin ng totoo. Kunyari yung ibang probinsya, yung mga nakatira doon, lilipat sa urban center. Kasi tingin nila, doon may classrooms. Tingin nila kahit paano, mas may benefits na kukuha yung mga estudyante na pumapasok doon sa mga highly urbanized na cities natin. Kaya doon na napupuno talaga, yun ang totoo. Yung ibang lugar naman, katulad yung nabanggit kong Region 4A ata yan, kaya marami, kasi marami rin maraming industrial estates doon, marami natayo na mga pabrika doon, maraming mga eco-zones na natayo doon, at may mga resettlement area rin na natayo doon. Kaya sa totoo, dumami rin yung populasyon. Kaya doon talaga naging bulto. So ganun, bago ko ilipat kay Cory. So sa ganun sitwasyon, Kong, si Governor Sol Aragones, for example, she can now work with the mayors and say, okay, marami kang nakatira ngayon dyan, ha? Gawan natin ng project yan at kumuha tayo ng mga magagaling na kontraktor
i-accredit ng maayos, at tayo na ang gagawa para mapabilis, no, Kong Roman? Tama yun, Sir Ricky, ano? Pero ang governor, meron siyang sarili na pwede niyang maghanap ng sites. Ang mga mayor, pwede rin dumiretso sa Department of okay. Education. Parang ano nga, multiplier effect ang hinahabol talaga na marami na nagtutulungan na naghanap ng school site. Ang kailangan lang, pag nahanap mo na yung school site, kailangan magbigay ka ng presentation ngayon sa DepEd at sa DPWH na kung saan ilan yung learners na that will be helped or supported, at mapakita mo na kaya mo magbidding ng tao. Tama. Okay. Cory, Paano alam naman, ko. partner? Paano naman kung how about in the interim, class from home? Diba? School from home. Ano po? Yung parang school from home. So online, everything online, pwede ba yun? In the Actually, meantime. Ma'am Cory, sa totoo, ginamit yan ng gusto during the pandemic kasi talagang may mga pagkakataon na hindi pwede lumabas talaga ng bahay. Pero sa totoo, no, marami na nagsabi sa atin, lalo na yung mga teachers rin, at magtanong kahit sa mga estudyante, ang pinaka-effective pa rin ang face-to-face. Face talaga. Ang distance learning, gagamitin lang natin yan kung talagang walang choice, katulad ng panahon ng pandemic. Pero iba pa rin po talaga yung face-to-face. It's similar po, di ba? There was a time pinag-uusapan yung bigyan pa natin ng laptop, computers, Oo nga. estudyante. Pero nakikita po natin, even teachers tell us, kahit sa ibang bansa, di ba? Yung Finland, medyo nagsi-step back na sila sa balik ka sa libro. computers and laptops to students. Kasi iba pa rin po talaga yung merong pencil and paper, may textbook na tinitipid ng bata. Back to the old-fashioned way. Yes po eh. That is really the way. Ang nangyari kasi po sa atin, Ma'am Cory, and steps are being taken now, nawalan talaga tayo ng bumaba yung kalidad natin. Kaya mababa yung results natin sa PISA exam. Di ba? Simula 2018, mababa natin doon. Yung mga NAT exam, sarili nating assessment, mababa tayo doon. SEA PLM, TIMS, nating international, mababa tayo. Kasi anong nangyari? Nung pinasok natin yung K-12, ang ginawa ng K-12, ang dami masyadong subjects, ang daming competencies, kinongest na masyado yung curriculum. Na ang nangyari, yung basics, ay medyo hindi tayo nakafocus doon. And the basics are really reading comprehension. Kasi nakita naman po natin, ang mag-aaral natin, kahit sino Pilipino, marunong magbasa eh. Lahat naman marunong magbasa eh. Pero ang problema, yung pag-intindi nung binabasa, comprehension Comprehension, tayo. Oo. And that is why, kung pansinin po ninyo, yung unang hakbang na ginawa nung 2018, 2019, yung most essential learning competencies, binawasan yung 15,000 plus na sinabi ng K-12. Binawasan po yan to 5,000 plus. Pangalawa, ngayon, inumpisa na po yung pag-reduce ng number of subjects. Dati po sa grades 1 to 3, pagtapak ng isang estudyante sa grade 3, usually 8 or 9 subjects na siya. Pero nakikita naman natin, pagdating ng international assessment or yung local, wala rin reading comprehension, hindi rin math grade level. So, mali ang K-12 by congested curriculum. So, binabawasan na po yan. Nag-umpisa na po yan. Ang key stage 1 natin, grades 1 to 3. Kahit magtanong kayo sa DepEd schools natin ngayon, ano na lang po yan, 5 subjects sa grades 1 and 2, 6 sa grade 3 kasi dadagdagan na ng mathematics. Ang grades 4 to 10, mag-uumpisa na po magkaroon ng matatag curriculum dyan. Ibig lang sabihin nun, again po, decongest the curriculum, ililimit na po yung, i-reduce yung number of subjects, nakafocus na ulit sa tinatawag na functional literacy. Marunong magbasa at naintindihan yung binabasa, math grade level ready, at science grade level ready. Ang 11 and 12 rin po, nag-pilot na po tayo, binawasan na rin po yan. Kasi, di ba sabi po ng K-12, no 2012, 2013, nung sinasabi sa atin ng proponents, pumayag na kayo sa K-12. Kung maalala niyo yung mga debate ng 2012, 2013, ang sabi nila sa atin, di ba? Pag nag-graduate ng K-12, grade 12,
either job ready yan o college ready. Nakita natin ngayon, di totoo yun. Oo. Karamihan nga nung Oo. 8 to 12 graduates natin, kailangan pa magkolehiyo. Kung wala ka second year college, Oo hindi nga. naman talaga priority ng industriya eh. Sa TechVoc natin, sa K-12, ang binibigay po natin, tinatawag na National Certificate 2 or NC2. Pero sabi rin sa atin ng Philippine Qualifications Framework na tayo rin ang gumawa, Pilipino rin ang gumawa. Pag NC2, ibig sabihin, may skill ka pero hindi ka pa pwedeng mag-isa. So, we never gave them a chance to be Oo. job ready. So it's K to college, 12, pero, Kong, it's still K to 12, pero marami na kayong binago. Ayan Yes na. po. Example Pero naman. hindi na masyadong mabigat, di ba? Sabi ni Kong. Oo, pinagaang. Yes. Oo. Ang gagawin po, no, katulad this academic calendar, yung 11 and 12 sa grades 11 and 12, nagpilot na in 800 senior high schools. So hindi pa po sa lahat, ano? Ang ginawa po, dati kasi, ang K-12, ang sinasabi niya, 15 core subjects and 16 electives. Pero nakita rin po natin hindi pa rin naging college ready di ba? So, Oo. ang ginawa po natin ngayon, nag-pilot na sa 800 schools. Hindi na po 15, 16. 5 na lang ang core subjects. Ano yung core subjects na yun? Yun po yung 7 subjects sa first year college na GE subjects, yung general education. Yung kinukuha natin lahat pag tumapak ka ng first year college. Yes. Ginawa po natin yun, crinunch into 5 subjects sa grade 11. Para Okay. pag fully implemented na po yan, dapat mabawasan na ng isang buong SEM ang college years natin. So ang 4 years, maging 3.5 na lang dapat. Dapat pa nga, mas maganda, mas marami pa. Ang problema po kasi yung ibang GE subjects natin, legislated So kailangan pa amyenda ng batas Kaya minsan hindi pa maganda. Legislated. Yung may dadaan sa Kongreso bago baguhin? Yes po, kasi legislated Yung Later. subject, by law, nilagay yung subject mas matagal yun. college. Yes, kaya Matagal po ngayon, yun. naka-identify ng 7. Actually, 8 yan Pero 7 na muna na GE subjects na non-legislated. Yan yung binaba sa grade 11 as 5 core subjects. Yung iba naman po, puro electives na. Yun ang sinasabi natin sa DepEd. Dapat po, yung 5 core, lahat elective na lang. Buong grade 12, elective na lang. Okay. Kasi kunyari yung bata, ang hilig niya, mathematics. Ba't natin bibigyan ng ibang subjects? Bigyan Oo natin siya ng iba-ibang math elective subjects para natutuwa, para excited pa siya pumasok. Kung mahilig siya sa history. Maraming bigay. ibang classic electives in history. Kung mahilig siya sa arts and culture, dapat iba-iba rin na electives. Doon dadalhin. Yes, kasi we have to reinstill in our learners yung love for learning, love for school. Correct. Yung pag-Lunes, ang bigat ng mga paatin, ayaw nila pumasok. Kasi subjects ang tinuturo. Mabigat yung paa. Na hindi naman nakakatulong. Yeah. Tapos nakita natin, with the K-12 program na 15 courses. Pero kung nakakatuwa na you guys are facing it head on and making the change, di ba? Yes, po. Kasama Emer, alam ko may pahabol kang tanong kay Kong Roman. Oh yes, bago pa wala ng boss. Marami. Happy birthday, Kong. Yes, siyempre, pag-uusapan namin ang talaga niyang House Bill 11213, ang kanyang Education Pathways Act. Yan ba po yung pag-aayos ng K-12 program? Basically kasi po, kung alam nyo, di ba Sir Emer, Ma'am Cory, Sir Ricky, merong 2 schools of thought talaga ngayon. Merong mga talaga nagsasabi, walang tulong yung K-12. Alisin na natin yung grades 11 and 12. Kasi sa totoo, sa pamilyang mahirap, napakabigat po niyan. Kahit na sinasabing libre, ang tuition fee, mabigat pa rin yung pang-araw-araw. Meron namang school of thought na nagsasabi, ayusin muna natin, i-reform natin. Kasi maliman yung K-12, yung 11 and 12, pwede pa naman ayusin. So itong proposal po namin, na napasa na namin last Congress, basically po, in-adopt na rin ng DepEd. Di ba yung binanggit kong 5 core at 11? Yun po, nandun na sa Education Pathways Bill. Pero merong isa pa po na importante doon.
meron kaming proposal na after grade 10, we give an optional honors exam. Yun. Oh. A student can take it or pwedeng hindi. Choice niya. Kung ayaw niyang kunin, mag-grades 11 and 12 siya. Yung reformed 11 and 12, yung 5 core na lang. Pero kung mag-decide siyang kunin yun at pumasa siya, accelerated na siya to first year college. Very Siya good. dadaan ng Oy, tiyan. that's bold, Ganda ha? incentive. Congressman, that's bold, Yes. ha? And it becomes, Wow. pag yung mga bata na sa grades 1 to 10, it serves as an inspiration to study harder. Oo. Kasi magastos po talaga ang dagdag na 2 taon. Mabigat po Kailan talaga. mapapasa yung provision yan, Kong? Mapapasa ba this Congress? Hinohope ko po, kinakausap namin yung mga senador na kaysa nandun tayo sa extreme na Oo. tanggalin ba or i-reform lang, let's give a third option na may additional pathway after grade 10. Kasi yung first pathway mo is really the pathway of Oo. college. Yung through electives naman, the second pathway is through 11 and 12, pero yung mga tech-voc courses, para Okay. NC3 ka, NC4, you become a skilled worker, makatrabaho ka din NC3, NC4 ka. And the third Okay. option, the third pathway is the honors exam para pwede kang dumiretso sa first year college. Nako, alam mo, ang gandang topic yan, pero limited ang time. We need Yes, po. we need a part 2. Kong, your message at count us in as supportive of that change, yung honor system. So support kami sir. Your message, Kong Roman. Yes, una-una maraming salamat for the opportunity to talk to you guys and everyone na nanonood. Sa mga nakikinig nanonood po, makikita natin talagang marami na pong reforms ang ginagawa. Papasok na rin po yung bagong voucher system natin. Okay. Para kung punong-puno yung classroom ng DepEd, pwedeng lumipat sa quality private school. Okay. Bigyan po natin itong reforms, unti-unti na natin ini-implement. Hindi siya perfect. Along the way, kailangan mag-adjust. Pero ang importante ay hindi natin naayaan na whatever is there, tanggapin na. Oo. Reform na Oo. tayo ng reform at kung ano yung feedback po ng mga taong bayan, importante po yun para ma-adjust natin. Again, thank you for the time. Thank you. Maraming salamat Thank and you, happy Kong. birthday. Salamat. Kamusta kay ma'am? Kalani. Happy birthday ulit. Po. Thank you. Kamusta sa God bless. pamilya? Happy birthday, Kong Roman. And God bless. always a pleasure having you in the program. We hope to speak to you more. Thank you, Thank you. Kong. Thank you po. Okay, alas 5 na. At nako, Ay, mayroon oo nang nga. papasok. Batiin ko lang yung mga may-ari ng Log House 28 Mountain Resort sa Davao. Halos sa Bukidnon na ito. Para sa magandang resort. Log House 28 Mountain Resort sa may Bukidnon. An hour and a half away from Davao City. Cory, may babatiin ka pa? Wala, bukas lang ang Mutya ng Pilipinas. Officially open na ang aming Facebook page for sa mga gustong maging Mutya ng Pilipinas candidates etong 2026. Okay, Emma? Yes, welcome. Bakong, Edric, Kumuyog, Enyes. Dating konsehal, Pinggoy, Lagumbay. Dito tayo sa Kayamihan. Okay, tandaan nyo, tuwing Sabado, ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Emer Magno Gingon. Tandaan nyo, alas 4 hanggang 5 ng hapon sa tuwing Sabado dito sa DZRH ang programang Kaya. Kaya. Mo Mo. Yan. Yan. Bye. God bless. Happy weekend. Happy Sled.